Trending issues sa ngayon. Kamakailan ay nag-viral ang isang post na nagdudulot ng pagkabahala sa mga netizens tungkol sa pagtupad ng isang sistema ng isang sangay ng Chowking Philippines. At ayon sa nasabing post, kinakailangang magbahay-bahay ang mga service crew para kumuha ng order at ito umano ang desisyon ng kanilang branch. Ibinahagi ng isang service crew na ang hamon ng kanilang pang-araw-araw na gawain at ayon sa kanila, 6,000 or 6,000 na hakbang ang kailangan nilang lakarin araw-araw. Or guys, meron silang 6,000 na kota na sales every day. At ito ay nagmula sa hindi magandang sitwasyon ng pagbebenta sa loob ng isang mall. At saka kung pipiliin nilang sumakay sa pampublikong transportasyon tulad ng jeepney or tricycle, sila ay may pananagutan sa kanilang pamasahe at hindi ang restaurant. Ang isang malaking hamon para sa mga service crew ay ang pangangailangang maglakad ng higit kumulang sa 15 minuto upang makuha at maihatid pabalik ang order ng mga customers. At isa pang puntos na itinaas ng video ng uploader ay ang kawalan ng payong at tubig para sa mga service crew lalo na sa gitna ng matindi at mainit na panahon. Ang netizen na nag-upload ng video ay magalang na ipinakita ang sitwasyon ng crew upang humingi ng tulong at magbigay ng liwan sa particular na alalahanin na ito. Sumang-ayon ang service crew sa pag-upload ng video na nagkumpirma at nagpaliwanag sa kanilang pang-araw-araw na hamon. At dahil dito, naglabas na ng pahayag ang pamunuan ng Chowking kaugnay sa nag-viral na service crew nito na inutusan ng isa nilang branch na maglibot sa mga subdivision at maghanap ng customer para dumami ang benta. Naawa ang mga netizen matapos mapanood ang video ng babaeng service crew na tila ginawang tindera na pinagtatrabuhan niyang isang branch ng Chowking sa SM Ecoland sa Davao. At sa viral video, maririnig ang sinabi ng service crew na wala silang transportation budget kaya sariling pera nila ang ginagastos sa pamasahe sa pag-take ng order sa labas ng store at pagbibigay nito sa mga customers. Dagdag pa ng service crew na require sa kanila na maghanap ng customer dahil maliit ang kita ng naturang branch ng Chowking. Binigyan din sila ng kota na 6,000 pesos every day. At ayon sa Chowking, pinahold na nila ang naturang utos na nasabing branch, habang sumasailalim sa pagsusuri ang mga guidelines nito upang matiyak ang pagsunod ng kanilang pamantayan. At ito guys, ang kanilang memo. The Chowking management has received feedback from the concerned customer regarding an activity conducted by one of our stores in Davao pertaining to outside of store order taking. We assure that our customers and the public that we're treating this matter seriously. As such, we have asked the store to place the said activity on hold while the guidelines to ensure compliance with those standards are undergoing review. Pahayag ng Chowking. At guys, hindi rin daw totoo na sinibak ang naturang service crew matapos siyang mag-viral. The concerned team member continues to be the valued member of the store. Anang Chowking. Guys, ang masasabi ko lang sa puntong ito ay saludo talaga ako sa service crew na nag-take ng mga orders outside the stores at nagbahay-bahay sa mga subdivision. Kasi nga, sa hirap talaga ng buhay, siguro guys, gusto talaga niya makatulong at maka-earn a living. Pero dahil nga lang talaga, parang maling paraan na sobra namang dahil walang budget for marketing strategies, dapat isaalang-alang ng Chowking Philippines. Pag sakali man din guys, ang marketing team ay lumabas, dapat meron silang budget kahit meron man lang pamasahe na reimbursable. Yun guys. Pero sana, ang wish ko din ay makahanap si ate ng trabaho na mas deserve talaga niya guys dahil nakikita natin ang kanyang dedication sa work. Kahit anong mangyari, as long as malinis, as long as pinaghirapan, talaga namang seryoso siya sa trabaho. Kaya Chowking Philippines, baka naman gawin yung regular ang babaeng ito. Good afternoon po. From SM Chowking po, ma'am. Baka gusto niyo po mag-order, ma'am. Kung order po halo-halo,
paunsa ang delivery. Ika na po siya, ma'am, and then i-deliver na po na ako siya diri. So pag abutin mo diri kay bagtaso na nimo. Yes po. Kung mo order ko pag abot diri akong halo-halo, tunaw na. Mag-jeep na lang po, ma'am, gamit na akong parta. Mag-tricycle ka pag abot diri. Kay Yes medyo po. layo pud siya gikan sa gawas. Yes po. Pag jeep ka or ano, naka-budget na sa imuha. Naamoy budget ana or Wala po, ma'am. imuha na. Yes. O dili na fair. Required yun sa imuha na magbagtas ka mangita og customer. Yes po. Ang among store is mingo jud siya. Gamay ra jud ang sales namo. So sa service crew is kailangan namo mangitag pamaagi na madako ang among sales po, ma'am. Kasi trabaho din po namin. Oh, unan yung order po, ma'am. Balik lang po, mama. Okay. Nakakota na ka. Yes po, ma'am. Very good. Kaya laban lang ka. Pila po imong kota dapat? 6K, pero karon ang halina ko is 2K plus na po. Okay. As a service, buhato ng tanan. Ano na to ni post na to ni ha? Okay lang sa imo ha? Sige, sige. Yes, para matabang sa imo ha. Once again, June's the Great here and thanks for watching!